Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Book of Life. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng 5 bata na pumunta sa isang museo para sa isang gawaing pampaaralan matapos bumaba sa bus. Binati nila ang isang matandang lalaki na naging isang tour guide sa museo. Ngunit dahil makukulit ang mga bata, hindi na kayanan ng matandang tour guide na gabayan sila kaya't siya ay pinalitan ng isang mas batang gabay. Ang pumalit sa kanya ay isang magandang babae na nagngangalang Mary Beth. Dinala ni Mary ang mga estudyante sa isang silid sa museo. Maraming mga sinaunang bagay doon mula sa Mexico, kabilang na ang The Book of Life. Ikinukwento ng aklat ang alamat tungkol sa sentro ng universo. Pagkatapos, nagtipon ng 5 estudyante upang makinig sa kwento na babasahin ni Mary, at nagsimula siyang magkwento. Ayon sa aklat, sa isang estado sa Mexico, may isang lungsod na tinatawag na San Angel. Sinasabi na ito ang sentro ng universo. Sa ilalim ng lungsod na ito ay matatagpuan ang isang kaima-himalang mundo, ang lugar ng mga namayapang kaluluwa. Ang mundong ito ay nahahati sa 3 bahagi na pinamumunuan ng 3 Diyos ng La Muerte. Si La Muerte ay isang diyosa na gumagabay sa kaluluwa ng mabubuting tao. Mayroon ding si Xibalba, na namamahala sa mga taong gumagawa ng kasamaan. At panghuli, si The Candlemaker, na may tungkuling panatilihin ang balanse sa pagitan ng 2 mundo. Matapos ang bahagi ng kwento tungkol sa lupain ng mga himala, ipinakita ni Maria sa mga estudyante ang ilang manika na magiging bahagi ng kasunod na istorya. At nagpatuloy ang alamat. Isang araw, ipinagdiwang ng mga Meksikano ang araw ng mga patay sa pamamagitan ng pagbisita sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Habang nagaganap ang pagdiriwang, lumitaw ang mga pinuno ng lupain ng nakatagong mundo, si La Muerte kasama si Xibalba. Sa kanilang pagmasid, nakita nila ang isang lalaking nakikiisa sa pagdiriwang. Sa oras na iyon, naiinip na si Xibalba sa kanyang tungkulin kaya inalok niya si La Muerte na magpalit sila ng posisyon. Sa una, tumanggi si La Muerte, ngunit pilit siyang kinumbinsi ni Xibalba. Nag-alok si Xibalba ng isang pastahan kay La Muerte. Kung siya ang mananalo, kailangang ipagpalit ni La Muerte ang kanyang posisyon sa kanya. Matapos marinig ang kondisyon ni Xibalba, pumayag si La Muerte. Ang kanilang pastahan ay ang pagpili sa pagitan ng 2 bata, si Manolo at Joaquin. Alin sa kanila ang magtatagumpay na makapangasawa sa isang dalagang nagngangalang Maria? Pinili ni La Muerte si Manolo, habang si Xibalba naman ay pinili si Joaquin. Gayunpaman, upang masiguro ang kanyang panalo, nandayes si Xibalba. Binigyan niya si Joaquin ng isang medalya ng walang hanggang buhay. Hanggat suot ni Joaquin ang medalya, hindi siya masasaktan at magkakaroon siya ng walang katapusang tapang. Kinabukasan, naglaro sina Manolo, Joaquin, at Maria. Sa oras na iyon, napansin ni Maria ang isang munting bik. Naawa siya sa bik dahil ito ay gagamitin bilang pagkain sa isang restaurant. Dahil dito, naisip niyang palayain ito at humingi ng tulong kina Manolo at Joaquin. Ngunit ang kanilang mabuting hangarin ay nauwi sa gulo. Nagtangkang tumakas ang lahat ng hayop sa kulungan, at ang ilan ay umatake sa mga mamamayan ng bayan. Nang muntik nang masaktan ang ama ni Maria na si General Posada, ginamit ni Joaquin ang kanyang katawan upang hadlangan ang pagsalakay. Dahil sa kapangyarihan ng medalyon, hindi siya nasaktan kahit na tinamaan siya ng malaking hayop. Nakita iyon ni Manolo at hindi rin nagpahuli, sumali siya sa laban. Dahil sa kanyang husay bilang isang matador, nagawa niyang pabagsakin ang hayop. Matapos talunin ang toro, nagalit si General Posada kay Maria dahil sa kaguluhang naganap sa bayan. Hindi nagkaimik si Maria habang hawak ang sirang gitara ni Manolo na nasira sa laban. Ipinahayag ng kanyang ama na ipadadala siya sa Espanya upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Labis itong ikinagulat ni Manolo at Joaquin. Wala silang magawa dahil isang general ang ama ni Maria. Sa gabing iyon, sa istasyon ng tren, malungkot na nagpaalam si Maria kina Manolo at Joaquin. Bago siya umalis, binigyan siya ng regalo ng 2, si Chay, ang bik na kanilang sinagip noon. Bilang ganti, binigyan ni Maria si Manolo ng isang bagong gitara. Labis itong ikinatuwa ni Manolo. Nangako siya na kapag bumalik si Maria sa bayan, kakantahan niya ito. Samantala, nangako rin si Joaquin na palaging ipaglalaban si Maria.
Lumipas ang ilang taon, at ngayon ay ganap ng mga binata sina Manolo at Joaquin. Matapos umalis si Maria, nagpatuloy si Joaquin sa pagsasanay sa ilalim ng gabay ni General Posada at siya ay naging isang sundalo. Samantala, si Manolo ay nagsanay sa ilalim ng kanyang ama na si Carlos Sanchez, at siya ay lamaking isang matador. Nang maramdaman ni Carlos na sapat na ang pagsasanay ni Manolo, inihanda niya ang unang laban nito sa arena, na nagkataong nat-apat sa araw ng pagbabalik ni Maria sa bayan. Sinabi ng kanyang ama na magiging bayani siya kung mapapatay niya ang toro sa laban. Ngunit tumanggi si Manolo, sapagkat naniniwala siyang mali ang pumatay ng hayop para sa kasiyahan. Dahil sa patuloy na panghihikayat ng kanyang ama, sumali si Manolo sa laban ngunit iniwan ang kanyang gitara sa kanyang ama. Nagsimula ang laban. Nagtipon ang lahat ng mamamayan, kabilang si Maria, na bagong dating pa lamang sa bayan. Sa panunood kay Manolo habang nilalabanan ang toro, tila humanga si Maria. Matapos ang laban, inutusan ni Carlos si Manolo na patayin ang toro gamit ang espada, ngunit agad itong tinanggihan ni Manolo, na nagsabing mali ang pumatay ng hayop. Dahil dito, nadismaya ang lahat ng nanunood, kabilang ang kanyang ama, at isa-isa silang umalis sa arena. Labis itong ipinagdamdam ni Manolo, ngunit para kay Maria, ang kanyang ginawa ay isang napakatapang na hakbang. Galit na umalis ang kanyang ama at itinapon ang gitara ni Manolo. Labis na nalungkot si Manolo at kumanta upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Mula sa malayo, nakita ni Maria si Manolo na umaawit. Samantala, sa isang salusalo, dumalo si Maria sa isang hapunan na inorganisa ng kanyang ama. Habang nag-uusap sila ni Joaquin, may sinabi si Joaquin na ikinagalit ni Maria, kaya agad siyang pumasok sa kanyang silid. Samantala, si Manolo, na hindi inimbitahan sa hapunan, ay nagpunta ng palihim upang makipagkita kay Maria, dala ang kanyang kanta. Maria, na nakarinig ng pag-awit ni Manolo, ay lumabas ng kanyang silid at tumayo sa balkonahe habang pinagmamasdan siya. Samantala, si Joaquin, na nakakita sa kanila, ay hindi na natiling walang ginagawa. Agad siyang kumilos upang mag-alok ng kasal kay Maria. Ngunit kailangan pa ring makuha ni Manolo ang sagot ni Maria. Pumunta siya at ginulo ang panliligaw ni Joaquin. Dahil sa kanyang nabigong pagtatangka, napagpasyahan ni Joaquin na umalis sa bahay ni Maria. Ngunit biglang dumating ang mga tulisan at umatake. Dumating sila sa lungsod upang samsamin ang lahat ng kayamanan nito. Dahil umalis na si Joaquin, sinubukan ni Manolo at Maria na pigilan ang mga tulisan sa pagpasok sa lungsod. Nang handa na silang lumaban, biglang dumating si Joaquin at tumulong sa kanila. Sa huli, nagkaisa silang lumaban. Nang maipit si Joaquin, napansin ng mga tulisan ang medalya ng walang hanggang buhay sa kanyang damit. Sa huli, natalo ni Joaquin ang mga tulisan at napilitang umatras sila pabalik sa kanilang kuta. Pagdating doon, isa sa mga tulisan ang nag-ulat sa kanilang pinuno, si Chekol, na may medalya ng imortalidad sa lungsod ng San Angel. Nang marinig ito, agad nagpasya si Chekol na puntahan ang bayan ng San Angel. Samantala, ayaw magpatalo ni Manolo kay Joaquin kaya dinala niya si Maria sa isang tulay. Doon niya nais ipahayag ang kanyang damdamin sa kanya. Si Zibalba, na alam ang balak ni Manolo, ay sinubukang pigilan siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang ahas. Sinubukang iligtas ni Maria si Manolo, ngunit siya ang natuklo. Dinala ni Manolo ang katawan ni Maria pabalik kay Joaquin. Doon, labis siyang nakaramdam ng pagsisisi sa sinapit ni Maria. Nakita ni Zibalba ang kahinaan ni Manolo at sinamantala ang pagkakataon sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya na makita si Maria muli sa mundo ng mga espiritu. Nang hindi nag-iisip, agad tinanggap ni Manolo ang alok. Inutusan ni Zibalba ang kanyang ahas na tuklawin si Manolo. Nang mapansin ni Manolo na may kakaiba sa kanya, nalaman niyang nasa hindi nakikitang mundo na siya, ang lugar ng mabubuting espiritu. Doon, nakilala niya ang isang espiritu na tinatawag na lupain ng mga alaala. Tinanong niya ito tungkol kay Maria, ngunit hindi niya alam. Dahil dito, hiniling ni Manolo na dalhin siya sa espiritu ng pamilya Sanchez. Nang makarating doon, nakilala niya ang lahat ng espiritu ng kanyang pamilya, kabilang ang kanyang ina. Agad siyang humingi ng tulong upang hanapin si Maria. Sinabi ng isa sa mga espiritu na sila Muerte ang makakatulong sa kanya. Nagpasya ang pamilya ni Manolo na samahan siya sa kastilyo nila Muerte. Ngunit sa halip, si Zibalba ang kanilang nadatnan.
Napag-alaman nilang ipinagpalit na ni Xibalba ang kanyang lugar kay La Muerte upang manalo sa isang pastahan. Sinabi rin ni Xibalba kay Manolo na nakaligtas si Maria sa tuklaw ng ahas at nakatakdang ikasal kay Joaquin. Dahil dito, nagalit si Manolo sa panlilinlang ni Xibalba. Nagpasya siyang magtungo sa kaharian ng masasamang espiritu upang ipaalam kay La Muerte ang pandaraya ni Xibalba. Ngunit bago sila makapasok, kinailangan nilang harapin ang maraming pagsubok. Sa tulong ng kanyang pagiging matapang at matapat, matagumpay nilang nalampasan ang lahat ng balakid. Nang tuluyang makarating sa lugar ni La Muerte, sinabi ni Manolo ang lahat ng kasalanan ni Xibalba. Nagalit si La Muerte at agad siyang tinawag. Nagkaroon sila ng pagtatalo, at sinubukang kumbansihin ni La Muerte si Xibalba na ibalik si Manolo sa mundo ng tao. Tumanggi si Xibalba, kaya hinamon siya ni Manolo sa isang pastahan. Pumayag si Xibalba at hinamon si Manolo na harapin ang libu-libong toro ng sabay-sabay. Samantala, sa mundo ng tao, inatake ni Chacal at ng kanyang hukbo ang lungsod ng San Angel. Sinubukang pigilan ni Carlos si Chacal ngunit nabigo siya at namatay. Sa mundo ng espiritu, nakita ni Manolo ang kanyang ama at buong pamilya habang nakikipaglaban sa toro. Nang malaman niyang nasa panganib ang lungsod, agad siyang nagpatuloy sa laban. Sa halip na patayin ang dambuhalang toro, pinili niyang awitin ito ng isang kanta. Sa huli, kalmado itong nawala at nanalo si Manolo sa pastahan. Dahil dito, tinupad ni Xibalba ang kanyang pangako at ibinalik si Manolo sa mundo ng tao. Nang makabalik sa mundo, naghanda sina Manolo, Maria, at Joaquin sa laban. Dumating ang mga espiritu ng pamilya Sanchez upang tumulong sa kanila. Sa gitna ng labanan, dinukot ni Chacal si Maria at dinala ito sa tuktok ng tore. Sinundan siya ni Manolo at nakipaglaban sa kanya. Sa huli, nagtagumpay sina Manolo at Maria na pabagsakin si Chacal mula sa tore. Gayunpaman, ginamit ni Chacal ang bomba sa kanyang katawan upang sirain ang lungsod. Dahil dito, nagdesisyon si Manolo na isakripisyo ang sarili at isinama si Chacal sa loob ng isang kampana bago sumabog ang bomba. Laking gulat ng lahat ng mabuhay si Manolo, dahil ibinigay pala ni Joaquin ang kanyang medalya sa kanya. Matapos ang pagkatalo ni Chacal, ikinasal sina Manolo at Maria sa lungsod ng San Angel. Ang kanilang kasal ay pinamunuan ni The Candlemaker, at nagdiwang ang lahat ng mamamayan at espiritu. Sa pagtatapos ng kwento ni Mary Beth, isang estudyanteng tour guide sa museo, bumalik ang mga bata sa kanilang paaralan. Habang umaalis ang mga bata, biglang nagbago ang anyo ni Mary Beth, siya pala ay si La Muerte. Napag-alaman din na si Xibalba ang isa pang tour guide sa museo. Sa huli, nagpaalam ang mga bata, at doon nagtapos ang pelikula.